Excuse me. Good morning, good morning. Whew. Tanghali na rin nga. Ayan, good morning sa inyo. Bago ako nakakahilo sa amin, nakaayos, nakalahat-lahat. Ayan, ngayon ay dito, mapunta ako sa Kubo. Paalis ulit ako mamaya, pero mag-update muna ako sa inyo sandali sa nangyayari sa Kubo. Kung ano ang nangyari. Itong Sabado at Linggo kasi hindi ako nakasama kay tatay dahil ayun nga, nandun ako sa Naik. Mamaya pupunta ako kasi hindi pa nga tapos. Titingnan ko kung ano ang nangyari kasi may kulang pa nga na siguro mga 2 o 3 sakong buhangin. Kung may graba pa sana, kahit 1 sakong buhangin o konting graba, 2 sakong buhangin kasya na dun sa flooring na kulang. Ang kaso, ayan, yung graba, bali 6 na sako yun na palagay doon dahil inilahat doon sa halo nung huli. Kinulang naman sa flooring kasi hindi pwedeng manipis ang flooring noon dahil yun ay ang tawag dito, yun ay deposito or poso negro, kaya kailangan makapal. Wait lang, ayun, narinig na ako ni Tisoy. Yan okay na. Ang mga sisiw ay 6 pa rin, 2, 4, 6, 6 pa rin ang mga sisiw at ayan, malalakas na sila at hindi na sila nakakalabas, pero kailangan ko pa din itong taasan ang dingding na yan. Sad kasi ilang araw pa lang makakalipad na yan, makakataas na yan. At yung palang painuman inilagay ni tatay ang isa dito. Ayan, lalaki nung 4, ang gaganda nung 4 na nandito sa kulungan. At andito pa rin yung 3 nasa labas. At si Tisoy ay ayun, ang pangalawang lagay ko ng pagkain niya, iniwan. Iihi ka na naman, di ka mapakali. Ayan, yung nasa kulungan na ito ay 4 din yung nasa baba. Okay naman sila. At yung nag-iisa dito, na hindi naman siya totally nakakulong. Bukas yan. Bukas sa taas, pero hindi siya umaalis dyan. Tataas lang siya dito sa ibabaw, pero hindi siya bumababa kasi nga inaaway siya. Di ngayon, solo niya mundo dyan. May patukaan siya dyan. At itong 4, andyan sila. Okay, so far so good. Ayan, tingnan naman natin ngayon ang tanim. Halika rito, Tisoy. Ayan, tingnan nyo naman ang kalat. Ilang araw na naman akong hindi nakakapagwalis at may mga bagsak ng santol at yung mga tuyong dahon. At ito, mataas na ang damo. Yung tinanim ni tatay na grapes, parang wala akong nakikitang sign na buhay siya. Aywan ko itong isang ito. Malalaman pag yan ay may umusbong. Hindi yan ginagalaw kasi ayaw ng grapes nang ginagalaw siya. At tingnan natin naman yung tinanim na mulberry. Ang mulberry ay wala rin akong nakikitang sign na buhay siya. Ay, dito yata nasira si tatay. Tingnan natin. Teka, tingnan natin yung tinanim ni tatay dito. Ito, ang paminta, marami na naman ulit siyang bulaklak. Ayan, hindi siya humihindo, basta pagkatanggal ng bunga niya, mag-uusbong ng panibagong dahong mura and then bulaklak. Tuloy-tuloy yan. Masipag siya. Dito nga ako dumaan. Okay. Ito yung nilinisan ko. Nakatambak yung aking tinanggal. Dapat pala doon ko na ilagay para pag nabulok, pataba.
Ito, yun yung tinanggalan ko ng puso eh. At wow, ang papaya, oh, yan oh, buka ng bulaklak. Gumaganda na ang papaya. Ito, natabasan ko yun. Pero yung isa doon, ayun, malinis din naman yung puno. Tinabasan ko din nga pala yun. Ito, ayan, may malalaki na ulit. Na damo. Oy, ito pala yung sinasabi ni tatay na ginahukan niya yung mais. O, ayan. Kita na ang mais. Inabunuhan daw niya yan and sabay nag-cultivate siya. Ayan. Ay, ito kayang ampalaya eh. Inano ni tatay. Inabunuhan. Ito yung ampalaya na tumubo dyan na hindi ko tinabas. Yan, nilagyan ni Kyoto ng ganito. Ng tulos para may magapangan siya. Wish ko lang sana kahit papano kung yan man ay hindi malalaking ampalaya at least ay bumunga. Lasang ampalaya pa rin yan. Diba? O eto. Ito, pasaway na to. Ito ay tataas. Nako, pasaway kayo. Tataasan nyo na kaagad yung unahin nyo pa itong ampalaya ay itong uunahan nyo pa itong tawag dito papaya. Yan maliit ang ang tawag dyan, mais. Pero yung iba naman malaki. Ito yung last na tanim ni tatay. Tapos yung iba ay yung okra. Ayun, may okra pa doon. Ay mukhang nagalaw yata ni tatay yung ugat. Namamatay yata. Yan hindi lahat ay tumubo yung tinanim niyang mais at okra. Pero at least dito may magandang okra. Yan, yung ilang pirasong okra na to. At ayun pa. Pag yan namunga, hindi na namin kayang ubusin yan. Ito pa So, ito dapat tataniman ng sitaw, hindi pa rin natataniman kasi nung dumanang Sabado at Linggo, sabi ko kung pupunta ka doon wag kang magtatagal kasi nga wala siyang kasama. Ayoko na siyang papuntahin dito na magtatagal na wala siyang kasama. Kaya habang ako'y nasa Naik at nagbablog ako doon, tinatawagan ko si ate, tinatanong ko kung ando na sa bahay si tatay. Mahirap pagka ganun kasi mahirap na, baka mamaya nadulas na dito, nadapa na na pala, hindi ko pa alam. Ayan, ito naman ang Uy, may malaki na ulit sili kunin na natin, 'di ba? Bibilhin ko pa yan at doon ay wala namang sili. So, ito lang ang may bunga. Last na yun. Wala na. Walang susunod. I don't know kung dun sa kabila. Ayun. Wala. Hindi siya. Ba't hindi namumulaklak ngayon? Ito dati nakita ko may bulaklak. Ayan may mga bulaklak. Pero, wala siyang bunga. Pag bunga ulit niyan, dami na naman. At ito na naman ang wow! Ang okra tuloy. Ang tawag dito patola. Wag ka mapuputol ha. Tinutulungan lang kita para ikaw ay makaakyat ng maayos. Yan. Ang okra, ang saluyot mataas na. Ito pa. At ayun ang isa pang okra, mataas na rin. Ayun pa, ay okra. Patola. Ayun mas mataas yung patola na yun, diba? At eto pa, may kinuha daw dito si tatay na pipino. Eto, meron pa rin, pipino. Ayan pa. Wow! At ayan mataas na siya, malayo na ang naaabot. So, eto pa, ay bakit ito pinabayaan ni tatay na nakaganito? Yung matanda talaga, tingnan mo, hindi inayos to. Yan. Kailangan kasi yan aayusin dahil, tingnan mo, di baluktot. Ay, nako. Ikaw mauuna ka pang tumaas kaysa sa halaman. Di putol ka. Unot. Ito pa ang isang
ano man tawag dito? Patola. Kung saan kasi kayo nagpupunta, meron kayong gapangan eh. Yan. Okay. At eto pa. Eto pa. Ang patani. Oh, 'di ba? At ang sitaw. Ayan oh. May mga bunga na siya. Ayan. Oh, sa isang araw makakakuha na ako diyan ng bunga. Wow, thank you naman, sitaw. Ikaw hindi ka dapat lumaki diyan. Yan, thank you, sitaw. And pipino, salamat. And patani and patola. Yan, salamat sa inyo. Malulusog kayo. Mamunga kayo ng marami ha. Siguro yun bukas pwede ko nang kuhain. And yung isang yun I don't know. Susunod niyan sa taas marami na yan. Ay, thank you Lord. At ang suha naman ayan na, malalaki na. 2, 4, 5. 5 ang nakikita ko dito sa side na to. I don't go sa kabilang side. Ayun, meron pa ako nakikita doon sa loob. Yan, pag malalaki na talaga yan, saka ko yan makikita ng marami na. Okay. Wait lang. Yun. Ako'y lalabas na. Okay na na. Oh, ubos ulit. Ubos na naman. Ang bilis nyo tumuka ha. Pero, ang dami niyang inilagay ko kanina sa kanila eh. Wait, parang hindi ko kayang tiisin. Wait lang, lalagyan ko ulit ng patuka. Ayun oh. May patuka na pati yung nasa labas. Ayun oh. Nilagyan, nanunuka na ulit sila. Ay nako. Dito na ako. Yan. Dito ako dadaan sa loob para makita ko din yung mais doon. Kung ano na nangyari sa mais na kulinggit na nagbubulaklakan. Ang ampalaya ay ayun, hindi ko nakita yung isa. Oh, ayan, nahinog na. Ay, Diyos ko Lord. Oh, di nakatakasan ako ng isa. O di wala na. Ay, wala pa ako nakikita. Ay, Diyos ka. Ang marang, lagi kong sinisilip pero parang wala talaga akong nakikitang hinog. Ay, bunga. At ang dragon fruit ay nag-iisa pa rin ang bunga. Tapos hindi pa ganun kalaki. Ayun oh. Wish ko lang, sana naman bumulaklak naman kayo. Mamunga naman kayo. O ayan o, may mga bagong ano ng bulaklak. Pero malalaman natin kung ano o, may mga bagong bulaklak. Oy, thank you. Thank you, dragon fruit. Sana makatuloy yan. At sana gumanda ang inyong bunga. Yan, may mga bagong tubo ng bulaklak. Wish ko lang, sana naman bumulaklak at gumanda kayo. Lumaki kayong malusog ha, mga bulaklak. May mga bunga, may mga ano ng bulaklak oh. Hindi nyo pa masyadong makikita yan kasi ano pa lang, kasi laki pa lang ng butil ng mais ang iba ay mas maliit pa. Pero sana nga tumuloy. Sana, wish ko lang ang saging. Wait. Kasi baka maatakasan ako ng saging. Yun kasi hindi nyo makikita pero merong saging dito na hindi na magtatagal at pwede nang kuhain. At ayan, nandito naman tayo ngayon sa maisa na may bulaklak na mga dugyot. Ayan, ay ito ang sinasabi ni tatay na hindi daw niya. Nalagyan daw niya ito ng abono pero hindi daw niya nagahukan. Na ngayon naman ay hindi ko ngayon kayang gawin. Dahil, yan, meron ako nga kailangan tapusin. May bulaklak na ang naunang mais pero, ayan o, may puso na o.
May bunga na pero hindi ko sure kung yan ay lalaman. Kasi nga ang liliit. Ang liliit na. Tingnan natin, malay mo. Oh, at ang balinghoy, tingnan natin kung ano magagawa natin dyan. May laman na yan eh. Okay, yun lang ang aking update muna sa ngayon. Yun ang may bunga na pwedeng sumapit at mapakinabangan. Yung iba, yung avocado, ayun na, nasa ref na. Ang iba naubos na at nagawa ng ice cream ni ate. Ayan, at sa susunod naman ulit. At ako ay aalis mamaya. Hindi nga ako nakapagpalit ng damit. Dahil pagkatapos ng premiere, pagkatapos ng live, bagsak si Tita Ao. Ngayon, sabi ko mamaya na lang ako. Pagkatapos pagkagaling dito, rest ng kaunti. Ligo and then go away na naman ulit si Tita Ao. Okay, wait, babalik ako mamaya. Kaligo ko lang, hindi pa tapos, hindi pa ano, oy, naandito na kasi sila. Wait. Nakatapis pa ako, wala yung shirt ko. Ito pala, oh, nandito pala. Oy, ba't babyan kayo nandyan? Ayaw kayo pumasok. Hindi na, kinuha kay Karen na. Oo, no problem. Hindi na ano, nabubulok po yung iba, may ano. Oo nga eh. Pati nga ang kawayan. Kung pwede pa yung kawayan. Hindi na pwede. Hindi na talaga. Yan na lang ang kaya. Ang pwede. Meron pa dito. May makukuha pa dito. May makukuha pa dito. Oo, makukuha niyo yun. Pero si Ate Neng, May. Si May. Si May. Ito yung asawa ng pinsan ko. Yan yung mga gumagawa doon kina early. Uy, May. May pasok ka ba? Naka-duty mo? Naka-duty. Oo, okay lang. Ganyan talaga. Bago bumalik dito, ayusin ang bahay ng Derlo ko rin magagawa doon. Yan, wala pa ng materyales. Oo nga eh. Ganyan talaga. Ano, sabi ko kumuha ng kahit kiling na kawayan dito sa amin. Doon sa kubo, sa bukid. Hindi naman napakalayo. Malapit naman daw sa daan yun, di ba? Ha? Oo, pero mas magandang dumaan doon sa bandang baba. Diba? Oo, yun. Yung dating bahay natin Marina. Oo. Tsaka puputol-putulin na. Susukatin na nila. Kukunin na yung sukat. Oo. Tsaka yung dingding doon na ano pa? Hindi pa. Oo. Usap muna kayo. Ito kayo magbablog. Teka muna. Ay, pumasok muna kayo dito at ayun na nga eh. Kaya nga. Dali, pasok. Pasok kayo dito. Wait lang at pamimeriendahin ko muna itong mga to. At ako'y magsusuklay muna. Ayan o. Nagre-reklamo. Nagme-merienda tuloy sila ng tinapay na walang palaman at inumin na walang kulay. Hindi ko alam, naubos na pala yung juice namin. Ay, yung magkapatid umalis. Wala akong mautusan ngayon. Tapos wala rin kaming palaman. Saan ka pa? Hindi uso dito palaman. Daliri na lang. Ala, busy sa call center. Ayan, itong ano kasi na to, sungkot yun na to, nakakahiyang ipakita at talaga namang napakalumang-luma na. Pinagpalitan namin yan nga yung sinasabi ni tatay na sumasakit na daw yung likod niya. Sinabi ko kay Early, ipadala ko daw at magagamit nila. And isa pa, yung mga kahoy na yan, may mahukuha dyan. Tsaka yung kawayan kaya na yan matigas. Yan dating yung dito sa ano namin. Bubong. At mamaya, titingnan pa natin kung ano pa. Ano yung nagagalit. Ate, thank you ha. Punta ka kay na Maya? Wala bang pasok si Maya? Ayan o. Kahanap pa sila ng makukuhang ano.
Isod ko nga muna to. Yan, yung mga kahoy na pwede pang gamitin. Kasi mabubulok lang din naman yan dyan. Isakay nyo na isakay. Alin? Yung matabang yan, wag yan. Haligi yan ng matandang bahay. Kahit mabulok lang yan dyan, hindi ko yan ipapamigay. Sige ate. Bye-bye, salamat. Ha? Ganyan din yun sa amin. Oo. Naubos din namin, kagagatong. Ay, wag. Wag kayong magagatong ng haligi. Puro haligi, dami lalaki. Oh. Ito mga kawayan na to, hawakan mo, matigas yan. Ano ba ako na? Bulok na. Hindi na pwede. Ito. Ito kasi ito hindi nababasa. Nakaganyan yan doon sa likod. Kaya lang, mahaba. So kailangan putulin. Wala tayong lagarik, itakin mo. Tulong na sa gitna. Oh. Nag-alap po ba kayo dyan? Teka, kukuha ko. Yung mga pwedeng magamit. Ay, wag ka munang maingay dyan. Wag ka makulit. Ha? Wait lang. Dyan ka lang. Ayan o. Maubos lang yan ang anay eh. Sabing wag ka maingay eh. Ingat ha. Gaano kahaba? Hindi ba pwede pagtatuhin? Baka naman hindi kailangan ng napakahaba. Basag na pala. Basag na rin. Hindi magagamit yan ng biyak. Magagamit ito, biyak na eh. Pagkano lang siguro paghakot dun kung kukuha na kuha sa kanila sabi ko. Sa kana lang yan. Okay. Wala na makukuha diyang kahoy. May ikli eh. Ano? Oo, may ikli. Itong to. Normal na? Panggatong na itong mga to. Ipatong na lang dyan ng itak. Tapos yung ilagay mo dito. Alin po? Yung lumang kutsyon, lagay mo dyan sa loob. Ito yung itong lamesan kasi na to. Ito ito ay office table. O ayan, nasira na doon sa pagkakatambak doon. Ito lang ang doon. Nababasa ng ulan kasi. Ito. Pero konti, marunong ka naman eh. At saka yan, yung lumang kutsyon na luma na talaga. Sabi nila magagamit. Oo, kaysa daw sa sahig. Malamig ang simyento eh. Ayan, mga luma na yung kahoy pero magagamit pa daw ng. Wala na ba doon? Wala na. Na ano mo na halungkat mo na yan. Ha? Ha? Oo. Tubo yan. Yan ang linya papasok sa amin. Dito, ito na halungkat yun na yan. Yung isang maikling yun, di ba pwede yun? Nasa ibabaw? Hindi na pwede yun? Ha? Wala na, yung pagkakatong na. Gatong na lang, hindi na magagamit. At least ito kahit paano. Oo, at saka itong lamesa, magagamit lang naman. Hindi, kahit hindi yan, dintingan. Hindi po, yung kunyari sira yung dapat sa kanila lang nilalagyan ng linoleum. Ang importante yung ibabaw at saka itong haligi. Kung okay lang. Kung ako kay mauwi, papapili kita dun sa ng tela doon sa Ginuduty anime, 4 kilo. Pag si may bumili mo, ang ginagawa ko ng mga kasama doon, titimbangin niya, sasabihin niya kung 5 kilo sasabihin niya 3 kilo lang, oo. Babayaran naman sa opisina, kagutin niya yung nasa opisina, bayaran na mura. Oo nga. Ayan, at least ayan. Kahit po ko lang, pwede gawin parang naman dito sa likod. Oo.
kaya ako kinuha. Para sa harapan po. Pinaka sa terrace. Oo. Laglag ko yung yero, ilalagay ko pag para tumikap. Yan, ikaw na bahala. Pero susubukan kong pumunta doon bukas. Palagay ko. Ngayon, kami na lang ako. Paano Nakapahirapan kasi kakasa? dito makibili. Oo, hindi. Hindi pa, kawawa ang ano. Oo, ang bigat na napakahirap nito. pa nga akong manubilaan. Oo, ang paano bigat ba nito. tinanong? Tapos 3 na kayo. So, bukas, susubukan kong pumunta doon. Mamaya palagay ko dadating ang materyales kung ano. Darating po yun, nabala ko nga bago kung dito marating, hakutin ko muna yung mga lupa doon sa labas, pasok Oo. ako dito, tambak doon sa loob na may mga putik-putik. Ayun, kaya nga gusto ko sana nga pumunta ngayon kaso susubukan ko magpahatid kung uuwi si Henry. Titingnan ko, hindi ko sure pero titingnan ko kung makakapagpahatid ako doon. Ano kasi yung kulang na flooring na kaya hindi na ikabit yung may toilet bowl na kaya lang kulang ang ang tawag. Buhangin. Ay, ito palang graba. Kailangan ng graba doon sa flooring, di ba? Doon na lang siguro rin, bibigat dito masyado. Yun nga, baka hindi Meron kayanin naman ng ako ano. kahit 2 sako na lang ko siguro. Oo. Nandun na So, sila. ang kailangan ay buhangin, may Yun, simento umorder pa na po. naman. May simento, bumili na rin Oo. po ako ng isa. Ayun, kasi si Early, nagsabi siya sa akin na may nakuha daw ang asawa niya sa insurance. Ngayon, may natira daw kaunti. Pagkatapos nilang magbayad ng utang, may natira daw konti. Dapat nga sana daw yun, pagpapakabit niya ng sariling kontador. Ay daw nung binabayaran niya sa Oo, dahil ang mahal nga ng binabayaran nila sa Nakasuko lang kuryente. yata sila. Buti nga dito, pwede ka na bawaluin. Oo nga, hindi kasi nga dahil iisang compound lang sila, pwede Pero bawal po tawid-tawid yun. lang. Bawal yan. Pero ang hindi ay pag yung tatawid ng kalsada. Yun nga, bawal na. Yun ang tayo. Ngayon, ayun nga, yung pera na nakuha niya, na natip niya, tinitira niya dapat, siguro naaawa din naman sa mga anak na maliligo doon, ang takip lang ng CR, sako-sako. Ayun. So, ang ginawa. Sabi maliligi pa lang, baka mamaya nakaubutimento mga lasing pa rin. Oo nga, totoo yun, ay babae pa man din. Babae. Ngayon, ayun nga, dahil ito na mga, balibayaw niya ito kapatid niya yung asawa nito. Ngayon, ang ginawa niya, pinagpaliban niya yung kuryente, yun muna ang ginamit muna niya yung pera, pambili ng materyales habang andito siya at marunong gumawa. Kaya kinuha nila tong mga kahit lumang kahoy, makagamit pa rin daw yan. At isang araw pupunta kayo para manguha ng kawayan. Kawayan, no? Bago ako umuwi, masingit na yung dingding sa labas malagyan ng kahit konti. Oo, kahit kawayan ay didingdigan. Ayun. So, ayun muna sa ngayon, yan muna ang aking masasabi sa inyo. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang listahan ng aking mga nagastos doon. Papakita ko kung papaano namin nagamit yung ipinadala mo Filipina Carpenter sa USA. Ayan, salamat ulit. At sila naman ay baka abutin ng ulan. Sige po. Sige. Na po kami. Salamat ha, salamat sa inyo. Sige, pakiayos na lang ha. Ayan, mabuti na lang at ito naman ay pamangkin. Kapatid dito ni Lerma. Yan sa mga nakakakilala kay Lerma. Kamukha ni Lerma, maputi lang to. Diyan ka uupo. Hindi kaya mahulog yan? Hawakan. Hawakan. Paano yun? Oh my God. Hindi kaya. Hindi ba kayo pwede 3 dyan sa ano? Meron naman kasi si Jopo kay punong maayos ng mask na ngayon. Oh. Nakalagay ka nga sa ayos, nakasandal ka pa. Gusto ko. Kawawa motor sa inyo. Dito ka kaya umupo. Mahihiga pa yan din. Ayan. Mahihiga pa yan. Tapos, ayan. Ayan na lang pesto. Sige.
Ingat, baka mahulog ang tsinelas. Oh my God. Uy, tik pa. Nakapili, ah. Diyos ko po. Allah. Uy, ako na ko, Diyos ko Lord. Ingatan niyo po sila. Baka wag naman sana may mahuhulog. Diyos ko po. Ayan. Alam niyo, yung mga yun ay wala na, eto nga yung nakatambak na yun ay dapat ilalagay na talaga yun sa basura. Kasi nga hindi na yun, ang coco lumber kasi ay matigas, diba yun pag ano. Sabi ni tatay, kung sa tingin nila ay pwede pa nilang gamitin, pagpunta dyan, kung ano yung kaya pa at kung pwede pang gamitin, ipadala mo na ipadala, kaysa mabulok lang dyan at aanayin at ilalagay sa siga. Di hayaan mo nang gamitin nila para ano, kung pwede nga lang, kung meron nga lang tayo dapat bigyan natin sila ng bago para may magamit. Kaso hindi din naman kami maraming pera, di pagtiisan muna yung mga ganong luma. Tapos sasabihin, bigyan daw ng upuan at walang upuan. Sabi nung kapitbahay, tingnan nyo yung upuan namin. Yan ba mamimigay ng upuan? Sira nga din yung upuan namin. Ay, Diyos ko Lord. Wait lang, papakita ko sa inyo ang listahan. Ayun, natatawa ako sa sarili ko kasi gusto kong tumulong pero ang naitutulong ko naman mga ganun lang. Wala akong maibigay na ano, kahit nga yung pinaghirapan namin sa bukid o may ani ay willing akong ibigay. Kahit dati pa kay Lerma binibigay ko ang ani namin sa bukid para lang mapag-umpisahan pa, mapagsimulan niya at para kumita siya. So dito ganun din ang gagawin ko. Inuna ko lang yung magawa yung CR. Tapos sabi ko, kung may anyog dito, kung ano man, kung may saging, basta pag pumunta sila, bibigay ko para mapagkakitaan nila, para pang-umpisa. Kasi alam ko sobrang ngayon ay sobrang down na down talaga sila. Down na down sila. Masasayahin lang talaga, pero talagang kaya lang sila ay medyo okay ngayon. Kasi nga, di ba, kakalibing lang ng asawa. May nagregalo daw ng isang sakong bigas, yung ninong yata nila sa kasal. Binigyan sila ng isang sakong bigas, kaya sila ay may bigas pa. Tapos yung ulam naman ay kung ano-ano lang din yung may ulam doon. Tapos, ayun nga, sabi sa akin ni Early, nakakuha daw sa insurance. Hindi ko alam kung saang insurance, kung anong insurance yung nakuhanan. Dahil dati nga siyang barangay tanod. So, hindi ko alam kung maaaring dahil doon nagkaroon siya ng insurance. Hindi ko alam kung saan. Basta nakakuha daw ng 20K sa insurance. Ngayon, yun daw iba, ang iba daw ay naibayad niya na naibayad sa utang. At syempre, yung iba ay syempre, nauubos nila. Tinira niya daw talaga yung iba para sana sa, ewan ko, parang wala pang 10K yung natira o 10K ba. Ipagpapakabit daw dapat nila ng kuryente kasi nga nakikishare lang sila dun sa kapitbahay ng kuryente. Isang bahay, isang metro, 3 silang naghahati-hati. Kung halimbawa daw ang maubos na kuryente ay 3,000, so tagi 1,000 sila. Ganun daw. Minsan nga daw bumabayad nga daw sila kadalasan ng mga 900,
ang gamit lang nila ay 2 bombilya, 2 electric pan na maliit, at saka isang TV. Yun lang ang gamit nila. Tapos ayun nga, hindi naman sila nagra-rice cooker kasi meron silang gasolito o yung ano ba yung tawag doon, yung maliit na gasol, na gas, yun. Ngayon, sabi daw niya, lalo tayong mahihirapan kung lagi tayong nakikitap ng kuryente kasi malaki nga ang bayan. Kaya inisip niya daw, yun nga, magpakabit ng sariling kontador. Ang problema, naisip daw naman ngayon, dahil nga ang budget na yung pinagkasyahan ng budget na galing kay Filipina Carpenter ay hanggang flooring lang at saka hanggang toilet bowl, ay naisip niya na yung pera na dapat ay pampakuryente gagamitin niya pang dingding doon sa CR para lang yung ibububong daw ay mga kung ano-anong tagpi-tagpingero din lang ang ibububong nila. Ang importante, may dingding ng maayos yung CR para daw yung anak niya kung maligo man ay hindi daw naman yung mag-aalala na baka may butas sa dingding o ano. Ayun, yun daw hindi ko naman masisi dahil kahit sabihin ko na sayang, pangkuryente na sana, kaya lang hindi ko naman masisi kasi for safety nga din ng mga anak niya. Ayun. Ano ginagawa mo? Ha? Ito, Paalis ka na ba? Hindi, galing na sila dito. Oo. Ang tagal niya eh. Sabi ko sa'yo, Ayun, eto naman ngayon ang yung nagamit ko sa bigay ni Filipina Carpenter. Nagpadala siya sa akin ng 9,000 pesos. Ang sabi niya sa akin, kuhanin ko daw yung 500 para pamasahe ko, para pag-asus ko, pagpunta-punta. Sabi ko, mukhang hindi possible yon kasi yung 500, 2 punta ko pa lamang doon, kulang na. Kaya, hinayaan ko na. Sabi ko, yaan na. Dahil, mas kailangan nila. So, nung namili kami, natatandaan yung kaunahan, pumunta ako sa junk shop, bumili ako ng 1 drum at saka ng mga bakal, halagang 600 yon. Dahil yung drum, ang iniisip ko, yun ang ilalagay doon sa pinakababa ng hukay. Since nung pagdating namin doon ay hindi na, wala na. Nung pagdating namin doon nakahukay na. Nung pumunta ako doon ay nahukay na pala. Naghukay na sila. So, wala na. Sabi nung gumagawa ay baka daw mas marami pang magamit na simento kung gagawin yung drum sa baba dahil nga nahukay. So kailangan yun ay tiktikin ulit, tapos kailangan anuhan yun ng simento kasi nga lusak. Kaya ayun, hindi na ginamit. So yung 600 na binili ko, ginawa ko na lang 300 kasi 300 lang yung bakal. Bawas ako doon. So ang budget, ang unang pinamili namin ay eto yung pinakita ko naman dati, 7,485. Ayan 7,485 plus 120 na yung PVC na inihabol ko. So magiging 7,605 yun. 7,605. Tapos yung mga yon ay kumpleto na, nandoon na yung toilet bowl, nandoon na, kasama na. And isa pa, sabi ko wag na akong hindi nabibili ng graba dahil may 3 sako akong puno na nadala. Ang kaso
hindi ko pala napansin, hindi pala natanggal dito sa una, 'di ba tatlong hardware nga yung pinuntahan namin. Sa una, pangalawa, nasabi ko na hindi kasama yung graba. Pagdating sa pangatlo, nakalimutan ko na. Hindi ko na nasabi. So ayun tuloy, nabili din, halagang 300 din 'yon, yung tatlong sakong graba. Pero yun naman na hindi nasayang kasi ginamit din doon dahil sabi yung hindi lang kumikibo yung gumagawa, alam niya pala na kulang nga yung tatlong sakong graba. Dahil sinabi ko nga na limited ang stocks, kaya sabi niya sige pagkasyahin natin. Ayun. Kaya ayan. So yung tatlong graba nabili rin namin, yung bali 6 na sako yung nagamit doon, nailagay naman lahat. At pinulang pa nga dahil kulang pa yung flooring, pero sabi ko baka pwedeng dahil lupa naman yun, hindi naman yun yung katapat ng ang tawag doon, ng deposito, baka pwedeng ano na lang yung tawag dito, baka pwedeng yung buhangin na lang na may mga bato-batong kaunti. Pwede daw naman kasi flooring na nga lang yun, na lupa na lamang yun. Pero sabi naman kanina, meron daw makukuhanan doon ang graba kahit kung iisang sako lang. Ayun. Dahil may yung kapitbahay may nag-allocate. Okay. Doon na tayo sa 7,605 plus YouTube. Yung parang One Piece. plus 7,605 and then kinulang kami ng hollow blocks dahil yung dingding na sabi na okay yung dingding na di ba ano man tawag doon, deposito ay nasa bandang ganito ng hindi katapat noong pinakadingding nila, hindi ka level. So ang sabi ng tiyuhin ko nung sumama doon, idiretso mo na dito yung dingding ng CR para wala kayong palikuli kung gano'n ng dingding, yung may carve na gano'n. So yun, idiniretso ng gano'n. So ang kukulangin yung hollow blocks. Kaya ang ginawa ko, ayan, bumili pa ng bali 12 pieces na hollow blocks yung nabili. So nagbigay ako ng 500 sa kanila, nagpadala ako ng 500. Ang ibinigay sa akin ang isinukli sa akin ay 300. So bali 200 ang nabiling hollow blocks, pero ang nakalista ko rito is 180 lang kasi 15 pesos lang ang hollow blocks So malamang yung 20 pesos ay kinuha nilang panggas kasi hindi sariling tricycle yun. Nakikipasada lang yung pamangkin niya sa iba, ayun yung niyaya, kaya siguro kahit 20 pesos binigay na lamang. So pero 180 ang inilista ko rito. So naging 7,785. Tapos inilista ko ang ibinawas ko dito ay ang dinagdag ko pala dito ay yung bakal sa junk shop lang na 300 pesos. Yun lang ang idinagdag ko, hindi na yung drum, kasi yung drum ay pinadala ko pabalik dito dahil hindi naman nila gagamitin doon dahil marakas ang tubig sa kanila. So naging plus 300 na bakal sa junk shop, naging 8,085 pesos. Yon ang kabuuan ng materyales na nabili ko. Tapos ang yung mason o yung gumawa, isa lang yung nagpabayad doon, yung iba ay tulong nila para lang magkaroon ng CR, sariling CR, si na Early. So ang isa lang yung nagpabayad, na yun nang talagang gumagawa nung una, nung wala pa si Michael, hindi pa dumadating. Ayun, binigyan ko siya kahapon ng 1,000 pesos. Dapat 2 araw, dapat 1,400 yun. 700 ang isang araw. Pero binigyan ko lang ng 1,000. Ayun, okay lang daw yun kasi nga hindi rin naman iba sa kanila. Ayan, kaya bali lahat ng nagastos ko ay
9,085 pesos. Doon lang sa labor and materials. Ayun, doon pumasok lahat yung 9,000 na pinadala ni Filipina Carpenter sa USA. Ayan, maraming salamat. Yung expenses ko, yung ibang expenses, minsan nagpapamerienda, minsan sila ang nagpapamerienda, minsan naman ako naman ang nagpapabili. Hindi ko na sinama yon kasi kahit pa paano, at least may naambag ako. Magre-renta ako ng tricycle, papunta doon, nagpapahatid. Basta bawat sakay ko doon, babayad naman ako. Kesuhodang kotse ang maghatid sa akin. Kasi lahat naman yun, syempre. May mga pamilya silang sarili-sarili at hindi naman mayayaman. Kailangan din nila, gumastos ka lang gas, kailangan ibalik mo. Ganun lang. Although hindi naman nila ako sinisingil, pero siyempre, naiintindihan ko sila na may mga sarili-sariling pamilya rin. Kaya ayun. Pero okay lang yun sa akin kasi ang importante nakatulong. And nakapagpagawa sila ng CR. Pero maybe tomorrow, baka pupunta din ako doon kasi gusto kong makita yung kabuuan kasi sabi noong si Michael, yung gumagawa ngayon, bali bayaw ni Early, hindi daw niya iiwan hanggang hindi ayos yung maayos yun na may pinto. Kaya nga yung plywood ay hindi ginamit, gagawin daw niyang panara ng pinto doon sa CR ay sa front door para daw magkaroon ng maayos na panara yung pinto. Tapos manghingi daw sila dito ng kawayan doon sa pinagputulan namin na huli ng kawayan. Manghihingi daw sila dito para kahit kawayan ay gagawan niya ng dingding yung kusina. Ayun ang huli niya sabi sa akin. And ayun malalaman kung kailan sila pupunta dito para kumuha ng kawayan. Ayun. And thank you din doon sa isang pamangkin niya na yung may-ari noong habal-habal. Actually hindi yung kanya sa bayaw niya yun. Hiniram lang niya para lang makuha dito yung table na luma at kung ano-ano pa. Yun. So ayan lang, yun ang maisasabi ko sa inyo na gusto ko ay i-report na maayos sa inyo. Although hindi naman nagde-demand si Filipina Carpenter ng report about dyan. Ang sabi lang niya, basta bigay ko yan, pilitin mo na makapagpagawa sila ng CR. Ayun, pero never siyang nagsabi na gusto ko makita ko kung saan napupunta, kung magkano ba yung nagastos. Hindi siya nagsasabi ng ganun. Ako lang mismo ang gusto ko, pag tungkol sa pera, gusto kong malinaw kung saan napapapunta lahat yung mga ibibigay. Ayan. Siguro kung ito maliit lang, mga 50 pesos, 100 pesos, hindi ko pag-aaksayahan ng panahon niya na i-report. Kasi hindi naman ganun, napakadiknil siguro yung 50 pesos o 100 pesos. Pero ito, medyo malaking pera na to. Kaya kailangan ng reporting. Ayan. At maraming salamat ulit, Filipina Carpenter sa USA. Thank you talaga sa napakalaking tulong na binigay mo sa mag-iina. Thank you. Ayun nga, sabi ko. At isa pa siguro, yung mga bata, hindi ko alam kung maiaagaw niya ng pambili ng notebook kasi yung dalawang babae ay pumapasok. Tapos yung elementary ngayon, ay want ko kung alam ninyo na ang mga elementary nga daw ay magpapalit ng uniform. So, kailangan ng uniform. Ay ang isang set ng uniform ngayon, ang alam ko ay 500. I don't know lang kung baka tumaas na naman. Tapos, school supplies. Alam ko wala pa sila talaga. Wala pang, tinatanong ko sila, meron na ba kayong wala pa daw. Hindi ko lang alam kung may aagaw niya doon sa konting pera na
ayun nga, yung nakuha na galing doon sa insurance ng asawa niya. Ayan, thank you ulit sa inyong lahat. And shoutout yan, Sir Jerry Stoy TV. Maraming salamat po palagi sa tulong sa channel ko at sa iba pa. Maraming salamat po. And salamat din Esprakatak TV. Salamat sa sali sa akin sa challenge. Kasi napakalaking bagay sa akin ito, lalo na sa katulad namin na hindi naman nakakasahod buwan-buwan. Malaking bagay sa amin yan. And thank you Angel Rain at sa iba pa, sa Planet So Weird, maraming salamat sa inyo. At sa iba pa na nag-suggest na ako isali, salamat sa inyo. Bagamat sabi ko nga palagi ay kahit ako mismo hindi ko alam kung kakayanin ko, pero sige, hanggang kakayanin ko, hanggang nakikita ko na nakasupport kayo sa akin, at hanggang nakikita ko na may nanonood sa akin, sige, go. Kung kayo nga lumalaban para sa akin, ako pa ba naman, di ba? Oh my God. Salamat sa inyong lahat ha. JPC, JDG, Weirdos, thank you sa inyo. Guapo Ragon, Amoy Paksiw, Simple Lang, maraming salamat sa inyo. Arnel Plaza, Romel Cosme, Elmer Ugay, at sa iba pa, pasensya na kung meron ako nalilimutan, basta maraming salamat sa inyo. Linma, Rose Mitch, Nay Miri Enriquez, Lin Official, salamat, thank you sa inyo lahat. And sa iba pa na nakasupport, Kasangga Foundation, maraming salamat. And Kuya Gado sa Team Pula, thank you ng marami, salamat. Edita Bisaya Life in America, maraming salamat. And kay Wonderful Life, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. And Philmangs, thank you. And sa iba pa, pasensya na kayo kung hindi ko mabanggit lahat ha. Huwag kayong magtatampo sa akin ha. Alam nyo na ako ha. Basta, thank you ng marami sa inyo. Nang Abo, maraming salamat. And sa iba pa na nakasupport palagi, Ira Joy, Barm, Eljun Tolentino, Batang Samar, maraming salamat. Thank you sa inyo. At basta, salamat sa pagtitiwala ninyo. Salamat sa palaging pag-encourage sa akin na go tita, kaya mo yan. Alam nyo, sa totoo lang, pag ginaganon nyo ako, hindi nyo ako nakikita, pero hindi iyak ako. sorry. Hindi, kasi ako'y natutuwa kasi kahit ganito, yung natutuwa ako sa inyo kasi kahit alam yung ganito na ang edad ko, na marami nang hindi kayang gawin, pero naniniwala pa rin kayo sa akin na kaya kong gawin. Kaya salamat talaga sa inyo. Salamat sa tiwala, and salamat sa mga nagpapa-share ng blessings. Maraming salamat talaga. Kay maliit yan, kay malaki, salamat sa inyong lahat. And shoutout dyan kay Kuya Sino Ako, Sir Mim, shoutout dyan Kuya Ninong Jimbo Medina, salamat. And shoutout dyan. Ayan, at thank you pa. Sa iba pa na hindi ko nabanggit, pasensya na kayo ha. Basta maraming salamat sa inyong lahat. At magkikita ulit tayo dahil baka maaaring bukas or mamaya, I don't know, baka balik ako doon para maipakita ko sa inyo kung ano na ang nangyayari sa kanila. Yan. Maraming salamat sa inyong lahat ha. God bless po, and hanggang dito na lang po sa ngayon. Ito lang muna po ang aking may papakita sa inyo. Basta sa susunod po, gagawa pa po ako ng ibang video. Yan. Thank you po, and God bless. Ingat po tayong lahat. Salamat po. Like and share.